What's up, Rasmates? So ayun, it's me, Ras, at nagbabalik na naman para sa panibagong video. At i-share ko lang ang aking another story na high school life before graduation. Na-miss nyo ba ako? Syempre hindi. Sino ba namang matutuwa sa akin na napakatagal mag-upload eh? De joke. Kidding aside, is karamihan sa inyo ay gumraduate na. Kaya naman congratulations, lalo na sa mga tutungtong ng high school, senior high school at college. So, ito na nga ang memorable moments ko ngayong graduation at bago ako gumraduate. Napakahirap talaga para sa akin na makipaghalubilo, lalo na kapag may bago akong mga kaklase. Para sa mga hindi nakakaalam, ako kasi ay isang taong nonchalant at introvert. Pero kapag nakaklose mo na, napakaingay. One week later. Pre, alam mo ba yung anime na Jujutsu Kaisen? Ang ganda no? Napanood mo na? Ay oo pre, sobrang ganda nun. Tapos napakalakas si Gojo dun. Isa na rin si Yuji at Megumi. Tapos si Suko na yung pinaka-final boss na kakalabanin nila. Sobrang excited na nga ako sa next episode eh. Isa na rin yung hindi rin ako nag-expect na magkakaroon ako ng mga kaibigan at matataas sa grades. Kasi tamad akong estudyante at mahiyain. Well, aminado naman ako, wala naman akong dapat na itanggi. Isa na rin pala yung bag ko. Biruin mo ang dala kong bag, napakaliit lang. Tapos yung gamit ko, andun lahat. Like, how? Paano nagkasya yung gamit ko sa ganito kaliit na bag? Kahit ako, hindi ko rin alam eh. Basta siksik lang ako ng siksik. Tinalo pa ng bag ko yung bulsa ni Doraemon eh. Ang rason lang talaga ay hindi ako sanay na magdala ng malalaking bag. Kasi tamad ako magdala ng mabibigat eh. Bihira lang din ako makinig sa teachers ko. Kasi sa totoo lang, tulog talaga ako minsan sa ibang subjects. Gawa na rin ng wala akong kausap at di ko pa ka-close yung mga kaklase ko. Okay, Mr. Ras. Read page 69, third paragraph and explain it. Mr. Ras, bakit natutulog ka sa klase ko, ha? Ma'am? Bakit kayo, ma'am? Bakit kayo nagtuturo sa kaligitnaan ng pagtulog ko? Siyempre, biro lang. Hindi talaga yan yung sinagot ko. Ang bait-bait ko kayang bata. Ma'am? Ano po yun, ma'am? Uwi na po ba, ma'am? Ay, get out. Pagdating naman sa room, ay buti na lang naging close ko yung mga kaklase ko sa pamamagitan ng pagpo-volunteer ko na maging leader sa isa naming subject. Naalala ko is MAPE yun. At plus, naging secretary pa ako kaya mas nakilala nila ako. At nakilala ko rin sila isa't isa. Kasi need ko na kabisaduhin sila, lalo na yung apelido at pagmumukha nila. Ay, excuse me po, ikaw ba si Bornok Di Magi ba? Oo, ako nga si Bornok. Bakit? Wala naman, nag-check ako ng attendance. Many months later. Yo, what's up paring Bornok? Himala, buhay ka pa. Bakit kayo nga lang pumasok? Ha? Bakit? May masama ba kung ngayon lang ako papasok? Wala namang masama, pero last day na kasi to eh. Gagraduate na kami bukas. Saka, munti ko na makalimutan. Sabi pala ni ma'am, exempted ka daw. You know, may good news rin pala. Sige, saan ba ako exempted? Sa graduation. Congrats! Ha? O, diba? Nung tumagal ang laki ng difference. May iba naman akong kaklase ngayon na kaklase ko nung grade 9 na di kami nagkahiwalay at sila yung nilalapitan ko minsan since di ko pa kaklose talaga yung iba naming classmates. Pero nung tumagal, naging isa na rin ako sa tamang kopya lang ng mga sagot ng mga kaklase, lalo na kapag math o hindi kaya kapag tinatamad ako. Alam ko naman talaga sa sarili ko na kaya ko, pero sadyang tamad lang talaga ako. Ganito kasi yan. Ito, times mo dyan. Tapos, divide mo dito, etc. etc. Gets mo na? Hindi. Pwede bang pakopya na lang? May mga times rin naman sinisipag ako, which is bihira lang yun kapag gusto ko yung topic sa subject namin. Napabilang kasi ako sa boys at tabak ngayon. Sa totoo lang is, hindi naman talaga ako ganun nung first quarter and second quarter. Kasi academic achiever ako at hindi ako nasama sa mga boys at tabak. Pero nung third quarter to fourth quarter, napabilang talaga ako sa mga kaklase kong boys at tabak. Wala kasi akong proper na circle of friends, palipat-lipat ako ng circles, depende sa trip ko.
Kasi yung proper circle ko, which is mga classmate ko ng grade 9, nagkaroon na din ng mga bagong circles at nagka-jowa na. Kaya di ko na sila makabanding. Sana all na lang talaga. Kaya minsan yung iba't ibang circles na kinabibilangan ko magkakaaway, kaya di na ako nasama sa mga circles. Kasi syempre baka mapagkamalan pa akong spy or backstabber, di ba? Kaya I choose na makipagkaibigan sa mga taga-boys at the back. Wala lang, masaya naman sila kabanding, saka nag-enjoy ako dun kasama sila. Pero kahit ganun, binabalance ko pa din naman yung academics at pagtutropa. Maayos naman sila kasama kasi akala ko dati talaga basta boys at the back pasaway sobra at di nakikinig sa teachers, pero nung sinubukan ko makisama iba siya sa inaakala ko kasi mas naging close ko sila at sa halos lahat ng bagay magkasundo kami. Mapakalokohan, seryosong usapan, biruan, higit sa lahat yung pag-aaral. Kaya naman start on that day, napasabi na lang talaga ako sa sarili ko na don't judge the book by its cover. Ang masabi ko lang ngayon ay ang high school life ko ay sobrang saya. Pero nakakalungkot lang sa part na matatapos na yon at magkakahiwa-hiwalay na talaga kami. Which I mean is iba't ibang school na papasukan namin at may panibagong journey na kaming tatahakin bawat isa. Kaya naman kung napapanood nyo man to mga kaklase ko at kaibigan ko, salamat sa mga memories na binigay niya sa akin. Kahit na boys at the back ako ngayon gagraduate na ako. Ang susunod na mag-aangat ang task ay si Ras Animation, May Karangalan. Actually, hindi ko to expect sa lahat ng mga pinaggagawa ko this year na puro katamaran at kalokohan. Siguro talagang pinanad lang ako na makakuha ko ng mataas na grades at makakit ng stage na may medals. Napaka-importante talaga ng may mga kaibigan ka sa buhay. Sila kasi yung maasahan at maasandalan mo sa oras na mga kagipitan. Alam ko, mahirap at napakahirap magkaroon ng kaibigan, lalo na sa kaso ko na introvert ako. Napakahirap talaga para sa akin na mag-approach sa mga circles, pero buti na lang sila yung lumapit sa akin. Ang lesson lang siguro dito is make a way para magkaroon ng friends. Kahit ano pa yan, basta piliin mo lang yung mga gusto mong maging kaibigan. Yung mga kaibigan na matutulungan ka, mapagkakatiwalaan mo at hihilahin ka pataas kasama nila. Pero kung di mo kaya, ishayaan mo sila na lumapit at makipagkaibigan sa'yo. Yun ay kung introvert ka. Pero kung extrovert ka naman, alam kong napakadali lang sa'yo magkaroon ng kaibigan. Ang mga kaibigan, sila kasi yung magiging dahilan kung bakit sisipagin ka pumasok at mag-aral. Sabay-sabay kayo mag-aaral at gagawin mo silang motivation para makamit yung mga pangarap mo sa buhay. Parang crush mo lang, ganun. So, yun lang classmates at sana naman nagustuhan nyo yung story ko. Alam kong medyo maikli pero babawi ako ng upload. Busy na tao lang talaga ako kaya sorry talaga. Pero ayun at congratulations pala ulit sa lahat ng gagraduate ngayon. Especially sa mga kaklase ko at mga friends ko. Ipagpatuloy lang natin ang goals natin sa buhay at sabay-sabay natin yan makakamit. Yun lang at hindi ko nahabaan yung outro at see you sa next video, Rasmates. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. Subscribe na kayo, regalo nyo na lang sa akin ngayong graduation. Yun lang and bye-bye! See you sa next video.